Okay. Taka lang, ha? Mukhang alam ko na talaga ang pinuputok ng butchi mo. Siguro, hindi ka pinalubog ni Mrs. Yan. Kaya ka nagkakaganyan. Pinoproblema mo ang hindi pagpayag ni Mrs. na lumubog kayo sa tarima mo. Di ba? Hindi yun, Bosyo. Hindi yun. Kaya kong gampanan mag-isa yun. Kaya kong gahasain yung sarili ko. Yun, no? Saan punta galing? Wow! Siyempre, dito, dyan, doon. Yes! Bosyo! Namiss ko to, ha? Yung magpapaka-director ka na naman. At ang matindi doon, ikaw na ang artista. Ikaw lahat. Ayos! Talagang lusot na lusot ka sa talent fee. Di ba? Abot ko naman yung kosa. Ganun talaga. Wala pa tayong napapatunayan sa kanila, kaya wala pa silang elib sa atin. Huwag kang mag-alala, Bosyo. Mapapansin ka rin ng Cinemalaya at saka ng Viva Max. Iyan. Gusto ko yan. Ang kauna-unahang pelikula na gagawin ni Bosyo is Gagundong sa tarima ni Bosyo. Oh no! Sigurado, Bosyo. Blockbuster agad yan. Wow! Ay, nakakawasa. Puro ka talaga kapaningan sa ulo, no? Ano ba ate? Napapanig ka dito? Ha? Sa totoo lang, Bosyo. May problema talaga ako, eh. Oh my God! Dinadaan ko lang sa tawa lahat, pero yung pinagdadaanan ko, mabigat. Alam mo, Kosa, kayang-kaya naman talaga kitang matulungan dyan. Wow! Iligay mo yung tali sa leeg mo, ako nang bahala humila. Ayos! Tara! Bosyo naman! Ha? Tinanggalan mo agad ako ng pag-asa mabuhay niyan, eh. Oh my God! Pag-asa? Aba naman talaga. Sa'yo pa talaga galing yan. Talagang namamag-asa ka pa. Himay-himay natin yung mga kaso mo. Oh no! Diyan sa sinasabi mong pag-asa. Game? Holdupper. Snatcher. Oh my God! Theft and robbery. Physical injury. Oh no! Jaywalking. Bagansya tulala. Sa dami ng kinasangkutan mong kaso, matik, Kosa, alam mo na, bubuno ka talaga. Oh no! Asan dun yung pag-asa? Ikaw mismo ang naglagay sa sitwasyon mo na mawalan ng pag-asa. At ikaw na rin mismo ang nagtanggal sa sarili mo ng pag-asang sinasabi mo. Oo na, Bosyo. Hihingi lang naman sana ako ng advice, eh. Pero hindi ko inaasahan na ipapamukha mo pa sa akin lahat ng ginawa kong katarantaduhan at kamalian ko. Oh my God! Oh! Talaga? Ha? So, ibig sabihin, ha? Inaamin mo na talaga lahat ng pagkakamali mo. Ang lahat ng katarantaduhan mo. Ha? Sa'yo galing yan. Kung ganon, edi sa husgado mo sabihin yan, huwag sa akin. Long timing yata yung panig ko rito, Bosyo. Sige na. Okay na. Alis na lang ako. Sige na. Oh no! Oh, ano yan? Walk out? Oh, ganito na. Sige na, Kosa. Sige na. Makikinig si Bosyo sa'yo. Okay? Bye! Okay na yung Bosyo, huwag na. Ayos na yung lahat ng narinig ko sa'yo. Ganda nga, eh. Sige na, Kosa. Huwag ka na magtampo. Wow! Ilahad mo na sa akin lahat yan. Makikinig talaga ako. May pinagdadaanan ako, Bosyo. Medyo malaki tong problema ko.
Oh my God. Alam ko naman na may problema ka. Sasabi mo lang kanina eh. Ang gusto kong malaman kung anong klaseng problema yan. Share mo na. Dali. Hanggat rin pa kita kausap. Kanina, dumalaw sa akin yung mga anak ko tsaka yung asawa ko. Yung pamilya. Kumain kami, nagkwentuhan, nagkamustahan. Wow! Oh, ayos naman pala eh. Buti nga, dinalaw ka pa at naalala ka eh. Ano naman ang problema doon? Yun nga din yung akala ko eh. Oh Akala ko no! masaya. Ano? Ang gulo. Dinalaw ka pero hindi ka masaya. Nagkwentuhan at nagkainan kayo pero hindi ka masaya. Oh my God. Tama. Oo, bosyo. Yun yung mga nangyari kanina. Mukhang masaya lang. Oh Pero my hindi pala. God. Masyado mo kong nililito ko eh. Ang gulo mo eh. Okay. Teka lang ha. Mukhang alam ko na talaga ang pinuputok ng butche mo. Wow! Siguro, hindi ka pinalubog ni Mrs. Oh Yan. no! Kaya ka nagkakaganyan. Pinoproblema mo ang hindi pagpayag ni Mrs. na lumubog kayo sa tarima mo. Di ba? Hindi yun, bosyo. Hindi yun. Kaya kong gampanan mag-isa yun. Kaya kong gahasain yung sarili ko. Hindi big deal sa akin yun. Pakinggan mo muna kasi ako, bosyo. Di tayo matatapos dito eh. Hindi pa din? Sorry. Pasensya ka na. Parang kasalanan ko pang hindi ko natapos ang teleserye ng buhay mo ah. Okay, sige. Ganito na lang. Makikinig na lang ako. Shut up na lang muna si Bosyo. Tuloy. Unang-unang salitang narinig ko sa asawa ko na hindi na raw muna sila muling makakadalaw sa akin. Oh At uuwi na daw no! sila ng probinsya kasama ang mga anak ko. Doon na lang daw sila magsisimula ulit ng mga anak ko sa lugar nila, doon sa probinsya na pupuntahan nila. Dahil daw sa kinakaharap kong kaso, mukhang nalalabuan na siya na magkakasama pa ulit kami na buo sa laya. Oh no! At doon na din daw balak niyang pag-aralin ang aming mga anak. Sa tono ng salita ng asawa ko, talagang alam kong hinding-hindi na sila dadalaw sa akin. Oh my God. Dumadagundong na yung puso ko. Sakit eh. Bosyo, masakit. Muntik na akong maiyak ko sa... At may mas pinakamalupit pa Oh na hinihingi siyang no! pabot sa akin. Kinukuha niya ang basbas ko, Bosyo, na kung sakaling meron daw siyang makitang iba na magtataguyo din at tutulong para sa aming mga anak. Humihingi siya ng basbas sa akin na pahintulutan ko siya sa bagay na yun. Diba? Oh no! Upang magkaroon daw siya ng kaagapay sa pagpapalaki ng aming mga anak. Sakit, di ba, Bosyo? Yun yung pinoproblema. Yung kwentuhan at kainan pala namin, yun na ang huling beses na makakasalo ko ng buo ang aking pamilya. Oh no! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May maipapayo ka ba sa akin, Bosyo, na pwede kong gawin? Pero seryoso ko sa totoo nga, naniniwala ako na mabigat talaga yung pinagdadaanan mo. Parang na-speechless ako eh. Parang hindi ko nga alam kung anong payo ang pwede kong sabihin sa'yo sa sitwasyon na dinadanas mo ngayon eh. Pero bago sila umalis kanina,
nagsalita lang ako sa kanila ng isang mensahe Wow! na nire-respeto ko ang lahat ng magiging desisyon mo. Oh my God. Tapos tumalikod na lang ako, Bosyo. Oh no! Alam mo ko sa kung ano yung totoo. Kanina mag-isa ako dito. Masaya ang pamumuhay ko. Dumating ka medyo lumungkot. Bad vibes. Pasensya na, Bosyo. Gusto ko lang ilabas talaga to. Gusto kong may pagsabihan, may pagkwentuhan. Pasensya na. Pero sige, Kosa, magbibigay ako ng ilang mensahe, pero sana huwag kang ma-offend. At sana tanggapin mo to ng buong puso mo. Ito ay opinion ko lamang at pananaw ko sa sitwasyon mo. No offense meant, ha? Huwag kang magtatampo sa akin. Kasi, Kosa, alam mo at alam ko at alam natin lahat dito ng walang katiyakan kung hanggang kailan talaga tayo dito sa loob. Sa madaling salita, wala tayong kasiguraduhan. Katulad ng sinabi mo kanina, ayon sa asawa mo, na igagalang mo ang kanyang desisyon. Which is, good naman talaga yon. Wow! Pero deep inside, sobrang sakit nun, Kosa. Oh no! Ramdam mo yan. Kinikwento mo nga lang, ramdam ko na eh. Alam mo, Kosa, goods yun eh. Kasi ipinakita at ipinaramdam mo sa pamilya mo na hindi mo sila binibilanggo sa sarili mo. Gets mo yon? Tipong pinalaya mo sila kasi ayaw mo silang maghintay sa kawalan. Sa part na yon, Kosa, pinahanga mo ko. Wow! Akala ko, sa pelikulang lang nangyayari yung mga ganon. Pero ito, nakikita, kasasaksiyan ko. Nangyayari pala sa totoong buhay. Oh my God. Wala eh. Andito tayo eh. Wala tayong magawa eh. Mas pinili kasi natin maging ganito yung buhay natin. Nagkamali tayo ng mga desisyon natin noon sa laya. Kaya eto, siguro, yung mga consequences ng mga buhay natin, ang iwanan ng mga pamilya natin at kalimutan. Eh kung nag-ayos ba naman tayo sa laya eh, siguro hindi nangyari sa atin itong ganitong klaseng pamumuhay. Wala eh, nandito na eh. Oh my God. Ngayon, pinapangarap na lang natin na makasama ang ating mga pamilya. Samantalang noong nakasama natin sila, pinabaliwala naman natin sila. Kung kailan napunta tayo sa bilibid, tsaka natin naramdaman ang pagmamahal para sa ating pamilya. Sinong mali? Anong mali? Siyempre, ang mali dyan, tayo. Kasi tayo ang gumawa ng katangahan sa laya. Oh no! Kalayaan, pamilya, ang nawala sa atin, Kosa. At ang masakit talaga dito, yung tuluyan na nila tayo, kalimutan. Pero paulit-ulit na, sinasabi ko, wala eh. Nandito na tayo. Let's face the consequence. Yung pinakawalan mo yung pamilya mo at pinagdesisyonan mo na tanggapin ang mga gusto nilang mangyari sa kanilang buhay, na lumayo sila, at kung sakaling makahanap ng iba, hayaan mo sila, tinanggap mo yon ng buong puso mo kahit masakit sa'yo. Saludo ako sa iyo doon, Kosa. Wow! Tama naman na hindi mo sila hadlangan kasi para sa ikabubuti at ikakasaya ng iyong mga anak at ng iyong asawa. Goods yun. Tamang hindi mo sila hinadlangan sa mga magiging desisyon nila para sa ikabubuti nila yon. Ipinapakita mo ron na mahal mo sila at handa kang isakripisyo ang sarili mo para sa kapakanan nila. Oh my God. Pero Kosa, ang lahat ng pagsubok, nalalagpasan yan. Wow! Kung inaakala mo na wala ka ng pamilya, nagkakamali ka, Kosa. Nandito kami, nandito si Bosyo,
ituturing kang tunay na kapamilya hanggat magkakasama tayo dito sa loob ng Bilibid. Mananatili at ipaparamdam namin sa iyo na buo pa rin ang pamilya mo dito sa loob ng Bilibid. Yan ang gagawin ng bawat isa sa atin dito, ang magturingan na pamilya, araw-araw, habang magkasama tayo. Wow! Pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Yan ang sigurado ako, Kosa. Hindi ako nagkamali ng pinuntahan at hingan ng payo. Kaya Boso, nagpapasalamat ako at pinaparamdam mo na may pagmamalasakit ka para sa akin. At ipinaparamdam mo sa akin na may pamilya pa rin ako kahit nandito ako sa Bilibid. Napakalaking tulong para sa akin yan, Bosyo. Tatanungin kong malaking utang na loob to sa inyong lahat dito. Nakasama ko sa bawat araw na nandito ako sa Bilibid. Masakit, malungkot, Oh my God. dahil sa pinagdadaanan ko. Pero nagpapasalamat ako, Bosyo, kasi isa ka sa nagpalakas ng loob sa akin. Kaya walang hanggang pasasalamat, Bosyo, sa inyong lahat dito sa loob ng Bilibid. Salamat po. Wow! Anytime, Kosa. Kaya sana itong ginawa nating videos na to, mapanood to ng mga tao sa laya. Dahil isa yan sa posibilidad na pwedeng mangyari sa kanila pagpasok nila sa Bilibid. Masakit, di ba? Pero real talk, realidad, totoong nangyayari. Kung kaya't paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa Bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out! Peace out!